konsumo o voltage drop. Diba? Voltage drop. So, eto, EI, paano mo makukuha yung voltahe dito? How do you get the voltahe dito? So, you can get the voltage here if you are going to multiply the current passing through that specific resistor. So, ayun yung I, 1 times resistance 1. No? So, the daloy, yung kuryente, yung current, let me grab another color. Wala, no? So, pagdaloy ng kuryente rito, di ba? Halos pareho lang. Ito na lang, para may contact. Pag daloy ng kuryente dyan, tatamaan niya yung inductor. Ano ang equation sa inductor? No? So, sa inductor, meron tayong kukunin natin yung inductance, di ba? Pero modeling to, hindi natin nilalagay yung mga hindi natin nilalagay yung unit, no? Pero inductance, ang unit ay Henry. Tapos, we have to multiply this with the derivative of the current passing through this. Ano yun? I1. I1. Okay? Ngayon, yan lang ba ang dumaloy na kuryente? Kasi simultaneous ang pag-consider natin eh. Sa particular inductor na yan lang ba ang i-consider natin? O meron pa iba? Class. Ano pa ang isang konsiderasyon diyan sa particular na na yan? Device sa inductor na yan. So mapapansin mo pag dumalo yung I1 dyan, no? Kasi sabay-sabay mo yan. Common to eh. This is a common device, no? Pag kinonsider mo to, anong mangyayari? May reverse current po, sir. O reverse current. Kasi magkasalubong sila, di ba? Magkasalubong, tama? Kasi di ba merong batas sa Kirchhoff na pag magkasalubong, ibig sabihin yung direction. Balikan nga natin yung para tayo ay di ba? So sabi dito sa voltahe, no? In a closed circuit path termed a loop, the algebraic sign. Pag sinabing algebraic, yung may consideration na sa sign, no? Of the voltage across the elements that make up the loop is zero. Algebraic sum. Ibig sabihin yung lahat ng mga puwersa ng voltahe na na-involve. Ano ang katulad na nito na pangusap? The same as saying that for loop containing a source of EMF, the sum of potential drops across its circuit element is equal to the sum of the applied EMF, no? Yung mga na-apply EMF provided we take account of their directions, no? So yung direction kasi yung isa ay pasalunga, yung isa ay, di ba? Paayon, yung isa ay pasalunga. So dito sa specific na na to, magkakaroon tayo ng kasi pasalungat siya dun sa current ng loop na kino-consider natin, which is sa loop 1. So magkakaroon tayo ng minus L D over dt of I2. Tama? Di ba? So yun lang. Ngayon, pwede nating i-factor yan. Di ba? So E1 is I1 R1. Anong common dyan? Anong common dito, class? Ano ang ginamit sa bawat expression? Ano yung nauulit? Yung L. So, pwede natin i-factor na di over dt minus di1 pala. di1 di2 no? d over dt. Okay?
So, yun yung equation natin. Tingnan nyo yung dito. Ayan, oh. So, ito yung voltahe na na-consume ng resistor. Ito yung voltahe na na-consume naman ng inductor, no, L. No, ang suma nun ay etong voltahe na pumasok sa EI, sa input, di ba? Doon siya na-distribute. Ngayon, ay, ano yung sinasabi na zero? Pwede man naman siyang i-equate sa zero, no? Kung kinakailangan para lang ma-prove natin yung di ba? Yung sinasabi ng Kirchhoff's voltage law. So E1 EI input, i-minus mo yung napunta sa resistor, di ba? 1. Resistor 1. Tsaka dito, i-minus mo yung eto, no? Yung L d over dt of I1 minus d over dt of I2 equals 0, no? So in that case, 0 nga, no? Pero it's a matter of rearranging lang at kung ano yung kailangan mo sa mga susunod na equation. Okay? So ngayon, ibigay naman ang equation. Burahin ko na, no? Kasi sa 1 lang yun eh. Ibigay equation naman dito sa loop 2. Ito loop 1, ito loop 2. So yung loop 2 ay naglalaman ng mga ganitong components. Ano ang mga components ng loop 2? Di ba? Alam natin, dinaanan niya yung inductor, may resistor 2, and in this case, merong may panibago na component. Buo siya, no? Kasi sa electronics or electricals, may tinatawag na RLC circuit, which stands for resistor, inductor, tsaka capacitor, no? So, itong gitna ay kompleto, no? So, kompleto to. Ngayon, hindi mo na idadamay to, di ba? Kasi tapos na yan eh. Tapos na yan. Tapos na to. So, ibigay mo sa akin yung equation ng voltahe sa loop 2. Pwedeng mag-volunteer or tatawag na lang ako, ha? Sandali lang. Mag-CR lang ako. Pakibigay ang equation ng voltahe dito sa loop 2.
Oh, okay, thank you. So, sino magbibigay ng equation? Sir, trial Oh, sige. lang po. Anong pangalan, sir? Anong name? Manuel Bugtong po. Emmanuel Bugtong. Sandali. Okay. Sige, Emmanuel. Ano po, sir? Bigkasin mo na lang. I2, I, I2R2 okay. plus 1 over C 1, integral of I2. okay. Integral of I2 dt, sir. Okay. Plus L Mhm. times the quantity T over dt I2 minus d over dt I1 equals 0, sir. Okay, very good. No, perfect. No? So, ang ginawa ni Emmanuel, no? Thank you, Emmanuel. Ang ginawa ni Emmanuel, inano niya muna, no? Yung R2 ang inuna niya, no? Para hindi masyadong komplikado. Kasi kung sa L, di ba? So, R2 times I2, then plus 1 over C, D, ano yun? Integral of, sulat ko na nga. So, ang sabi ni Noel, Emmanuel pala, sorry. Sabi ni Emmanuel, saan na ba yung pen natin dito? So, ang sabi ni Emmanuel, ito daw yung equation, no? So, ang dumaan na kuryente ay I2, no? The current that pass in this circuit or loop is I2 R2, 'di ba? Para sa voltage yun, ha. Lahat ng voltahe kukunin natin diyan. Ngayon, dito may equation tayo at tatandaan 'yon, no? Kasi wala namang ibang paraan. There's no other way than to really memorize or at least remember yung formula, no? So, ang formula ng voltage dito in terms of capacitance or capacitor ay the reciprocal of capacitor or capacitance in that capacitor times the integral of I, no, in that circuit, no? Yan, I2. Pero dito muna tayo. Dito muna tayo. Saan nang galing yung formula na yan? Kasi yung R2, di ba yung R2, walang problema kasi Kirchhoff's lang, you know? Saan nang galing lang yung 1 over C na yan? The integral of I. So, ibig sabihin, pag minultiply mo pala yung capacitance sa integral ng I2 dt, no? Kasi anti-derivative, naka-derivative to, di ba, dt? So, saan lang galing yan? No? Balikan natin yung lecture. I think kung may time kayo, no? Ito yun, no? Di ba? So, mapapansin nyo, yun talaga yung standard na ginagamit, no? 1 over C integral of I dt. Okay? So, ngayon, tingnan natin sa mga unang sample kung meron tayong reference niyan, no? Ito. So in this in this in this slide, we are talking about the device concerned, which is the capacitor, no? So ano ba ang voltahe na dumadaloy sa capacitor? Ang voltahe na dumadaloy sa capacitor ay depende daw sa mga charge. Ngayon, yung charge kasi class ay Q, di ba? So, eto yun, no? So, ang formula talaga dito sa mga capacitor ay V equals Q over C, no? Siyempre, C ang capacitance, Q ang charge, no? Ang unit ng charge sa standard, no, ng electrical ay coulomb. Galing kay Charles Coulomb. Ito naman, siyempre, capacitance, no? Capacitance. Ano ba yung unit ng capacitance? F, no? Ano yung F?
farad tsaka microfarad, no? Kasi medyo malaking mga quantity nilalagyan ng pampaliit, no? Para bang meter, millimeter, no? Ngayon, ito talaga yung equation class, no? Ito talaga. Ngayon, pinapakita lang natin kung paano na-derive sa gano'n, no? Para at least malinaw. Ngayon, ano bang gagawin natin dito? If we get the derivative of this equation, no? Meaning, we apply derivative on both sides. So, ang mangyari dyan, no? Let me pull out um, a different color. So, this, no? We apply derivative, so magiging d, no? D over dt of v, no? Ngayon, eto, pwede nating ihiwalay, no? So, this could be in the form na q is 1 over c. Tama? Q is 1 over c. So, pwede nating ihiwalay yung 1 over c. No? Bakit natin hiniwalay? Kasi yung capacitance, hindi naman nagbabago. No? It's a device, capacitor, may rating na yon, halimbawa 500, 400 microfarad, no? Or 10 farad, no? So hindi nababago 'yan, kaya pwede natin siyang i-take out, no? Because it is a constant. So ang a-apply lang natin ng derivative ay yung charge, kasi yun ang nagbabago, di ba? Yun ang makukuha natin ng rate. Kasi rate of change or change of rate, no? Ay derivative, no? So yung nagbabago ng mga charges, yung mga molecules tsaka atoms, yun ang pwede nating kuhanan ng derivative, which is eto na. Okay? Ngayon, ang tanong kasi, ano ba if you are getting the rate of change of charge, pag kinukuha mo yung pagbabago ng rate, no, pagbabago ng mga charge, no, pwedeng dumami, pwedeng umonte, when you try to get the rate, no, you are trying to get the derivative, ibig sabihin over time, no, ikinukuha mo per unit time, no, yun ang function ng derivative, di ba? Diba, derivative ng distance ay velocity, no, kinukuha mo yung rate ng pagbabago ng distance over time, which is velocity, no. Ito naman q over t, no, ibig sabihin with respect, ano ba ang nangyayari sa charges with respect to time. So, eto pala, class, no? Eto, pag kinuha mong dq over dt, ang equivalent nito ay current, no? So, dq over dt is current. Okay? So, pag binago mo yung, pag kinuha mo yung derivative ng charges, no? Kasi wala naman tayong q dyan, magiging I. Okay? So, ito yun. No? So, dv over dt is 1 over c. dq over dt. Try to take a look at this. dq over dt. So, i-retain mo to. You have to retain this. And the equivalent of dq over dt is I. Yun. No? So, ibig sabihin, ito na yun. No? So, mangyayari dyan, the derivative of voltage is equal to 1 over C I. Okay po? So ngayon, ang tanong, paano mo, eto rin yun no? 1 over C times I. Ayun. Paano mo, kinuha yung voltahe? Paano kukunin yung voltahe dyan, class? Dito. How do you get the voltage here? Paano? Bigay mo nga sa akin yung voltahe niyan. Kasi naka-derivative yan eh. Para maalis mo yung derivative, para maalis mo yung derivative, anong gagawin natin? Pwede bang Integrate both sides. Integrate po ng dt both sides. Okay, yun, very good. Natatawag na sana ako, thank you, no? So, ang gagawin natin dito, class, no? Kasi kailangan lang maintindihan niya para tumibay yung foundation, no? Hindi naman tayo naghahabol.
marami tayong na-take up, wala namang na-retain sa isip, no? So gagawin natin dito para makuha natin yung voltage per se, no? The raw, no? Kailangan nating mag-apply ng integration. So pag in-apply mo yung integration, di ba, review lang to kasi differential equation to eh. Dapat alam mo na well-versed ka na sa derivative tsaka integral. So mawawala yan. V na lang matitira. Ngayon, eto, di ba? So, eto, constant eh. Di ba? So, pwede mo siyang ilabas. No, pag nilabas mo, lagyan natin. So, voltage is the integral of 1 over C, no? Pwede mo siyang i-distribute eh. Integral of I, no? Pero ito kasi constant eh, di ba? Hindi naman nababago yan. So, pwede mo nang ilabas. So, ang matitira lang ay integral of I, no? dt. No? I dt. Okay? Kasi, ito nga, nawala yan, di ba? So, para bang, ano ba yung subject natin na yung grouping, no? Sa differential equation, meron tinatawag na grouping ng terms, no? Yung pinagsasama-sama yung mga terms. So, pwede mo siyang kasi cross multiply, no? So, eto, halimbawa, dv equals 1 over c, di ba? I dt. Saan napunta yung I? Ay, yung dt. Ayun, galing dito. No? So, may tinatawag sa integral, sa differential equation na ng mga grouping of terms, no? So, pag in-integrate mo yan, no? Integral of dv, tanggal to. Tapos, eto constant, no? Integral of I dt. So, eto, lalagyan mo lang kung anong current ang iyong pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin ay I2, di ba? So V, tanggal na to, is ito, no? V equals 1 over C I2 dt. No, kasi sineparate natin, no? Meron tayong separation of variables, no, sa tinatawag na differential equation kung naalala niyo, no? So doon nang galing yun, class, no? I just showed it to you. Balikan natin. Ito, no? So, 1 over C, I2 dt. Okay na tayo dyan, ha? Na-derive na natin yan. Ngayon, yung sa pangatlo, di ba, inuna natin yan. Pangalawa to, ito. Ngayon, yung I2, dumadaan dyan, no? Kasi, yung 2 ang kinoconsider natin, eh. This junction, ang kinoconsider natin. Ibig sabihin, ito yung reference, ito yung dominant na loop or mga variables na kinoconsider natin. So, if we're going to take yung voltahe is I2 positive, no? L di over dt. Anong I? I2. Pero may dumaloy ba na iba? Nung ito ay dumadaloy, nung kinoconsider natin yung loop 2, may dumadaloy din dito, diba? Kontra yung kanina. So, ilagay natin yon. Ano yun? Minus I. Anong I? Diba? Sorry, L. Sorry po, L pala. Inductance. So, inductance, no, nasa inductor yan. Ang dumadaloy naman, nakakontra niya ay di1 over dt. Okay? So, nakuha natin yung sa resistor, yung sa capacitor, at yung sa inductor na dalawa ang dumaloy na current. So, lahat ng ito, dahil sa loop lang naman sila, no, equals algebraically, no? Algebraically, the sum total is 0, no? Ngayon, hindi mo na kailangan i-consider to, di ba? Kasi nasa kabilang nasa kabilang loop na yan, no? Ang pinag-uusapan lang ay yung loop natin sa gitna. Okay ba? So, kung titingnan natin, nasaan ba tayo? Yan, no? So, we get the voltage from the resistor. Ito ay from what device? Capacitor. Pinakita natin kung saan kinuha yan. And then ito, no, basta tatandaan nyo, yung dominating na subscript ng variable should be
on the specific loop now we are currently considering, we are talking about, no? So L is common, then d over dt I2 minus d over dt I1. So the algebraic sum is 0. Okay? So yung pangatlo naman, ano naman ang pwede nating gawa anong equation, no? So I just want to erase, no. So dito, ang i-consider natin tong last loop. So dalawa ang paraan, di ba? So pwede nating sabihin na EO is equal to what? Voltage dito. So EO is equal to what? 1 over C integral ng dumadaloy na kuryente I2 dt. Yan o. Di ba? I2 dt. Di ba na-derive na natin yan sa capacitance? Pwede mo rin namang sabihin, no, kung gusto mo talagang patunayan na equal to 0 yan, yung voltage output na sa kabila, i-minus mo to, di ba? Minus the voltage drop at the capacitor. So 1 over C integral of the current, no, specific current which is 2 I2 then dt, no? So integral of I2 dt. So yun. So dito natatapos yung equation, no? Kasi napansin ko na ito lang na parang medyo hindi pa kayo sanay sa kasi nag-uumpisa pa lang, tsaka electrical to, di ba? Okay? So ngayon, ano ang gagawin pag nakuha mo na yan? Ano ang gagawin na step? Ano gagawin natin sa tatlo na yan? Ano po ang gagawin dyan pag nakuha na yung modeling equation? Pwede ba nating madinig si Ivy, Ma'am Ivy Gail A. Salamo, 2022-17264 MN-1. Ivy, nandiyan ka ba, Ivy? Pwede mong itry? Yes po, sir. Yung number 1 lang muna, Ivy. Anong gagawin sa number 1? Meron tayong dapat gawin. Ano yun? Diba? Para makuha natin yung transfer function which is output over the input, dadaan ka sa lagi natin ginagawa. We're gonna use what? IB. Letter L. IB. Ano yun? Laplace po, sir. Very good. Paki-transform mo nga using Laplace po ang equation 1 natin. Diba? Yung equation 1. Sige nga. Malaki na yung R, so okay na yan. Okay, yung R malaki. Then yung I po, palalakihin din. Bali, R sub 1, I sub 1, then yung S po for Laplace. Laplace operator S. Huwag kakalimutan ha, Plus, naka-transform na. Sige. Thank you. Sige, tuloy mo. plus yung L po is retained. Then, ilalaplace din po yung di over dt which is magiging L times Si na malaki sub 1. Then, S for Laplace minus S. Then, malaking I sub 2 times yung S po na Laplace. Then, equals yung malaking E sub I. L muna, di ba? Sa 2. Mag-L tayo dito, di ba? Tama? Mag-L. Ayun, L. Ano na po na po, sir? Naka-distribute po yung L. Bali, pwede po na L, S, big I, then yung Laplace S, minus LS, then I na malaki, sub 2, then yung S po ng Laplace. Ganto, LS, no? LS. Yan, no? LS, I2. Tapos may Laplace operator. Tapos, sir, then yung Laplace S. Equals, then big E po. Big E sub I, then yung Laplace S. Big E or sa formal uppercase, di ba? Uppercase. Okay. Lowercase tsaka uppercase.
Okay, very good, Ivy. No? Salamat. Thank you. No, nililista kayong mga nagre-recite ha. Si Ivy. No? Oh, yung number, ano naman, equation 2, sinong mag-ano? Sinong mag-volunteer o tawag na lang ako? Si ano naman, babae pa uli, si Nirisa May Villaos. Nerisa, nandiyan ba? Nerisa? Nandiyan pa ba si Nerisa? Wala si Nerisa? Nerisa? Oh, kung wala si Nerisa, sino? Volunteer na lang, class. Paano natin malalaman kung naiintindihan? Ako na lang po, sir. Anong pangalan? Anario po. Honorio? Anario. Anario. Oh, sige, Anario. Sige. Ano po, sa 2, yung Laplace po niya is R sub 2 times malaking I sub 2. Oh, so, hintayin mo Tapos- ako. So, R, di ba, malaki to. Ika-capitalize natin, no? Tapos, Yung ano po, Laplace operator na is po. Laplace operator na subscript, di ba? Yes. Tapos, Plus, Plus 1 over C kasi constant times yun. S po. Ano sunod? Apo. Tapos times S po. Yung sa ano po, 1 over C may S po dun sa Saan galing yun? yung sa ano po, since Integral po yung- of dt, di ba? dt, Pag may nakita ka na ganito, no, ini-integrate yung derivative, automatic yan 1 over s. No? So, eto, 1 over c times 1 over s. plus po. O, kaso may natira pa. Anong gagawin mo dyan sa I2? Yung sa I2 po, ano po, magiging Lalaki capital. yan. Capital. Tapos, dahil Tapos na-transform na, Yung operator. Laplace Ang operator Laplace. s. Very good. Pakituloy, sir. Plus, ano po, L times S L, times malaki. Ay, yan na natin isundan natin Ibig sabihin yung L, naka-inclose sa parenthesis yung mga kasunod. D Apo. over dt. No? Pag nakikita natin yan, anong gagawin? ilalaplas po magiging S. Magiging S. Tapos yung I, Yung I po, lalaki. lalaki. I sub 2. O, Times- lagyan Tapos natin yung ano po, Laplace Laplace operator. S, no? Tapos minus, Minus naka-ano pala. L. Dali. Hintayin mo ako. Naka-ano na pala siya, naka-distribute na. No? Apo. Minus d over L. dt. Ano yun? S po, S din po. Yes. Tapos yung I1, palaki Malalaki po yung I1. So, eto, lahat ng to, no? Lagyan natin ng S. No? Equals what? 0 po. Anario? Zero. Very good, no? Very good. Thank you. So, sa last naman, sino? Ano lang to, teaching learning process, kailangan may participation, no? Mahirap naman yung puro teacher ang nagkasalita tapos di mo alam kung may naa-absorb ang mga estudyante. Si yung pinakahuling nagsulat, si Kurt Gabriel Mangana, tama ba? Kurt, nandyan? Yes po, sir. Ano to, Kurt? Sa Laplace. Ano po, yung sa third equation, magiging
1 over C Mhm. times S times capital I times yung ano nila po, Laplace operator. So, eto yung 1 over C. Tapos, May S po siya, yung C, sir. kasi Kasi yung may D. integral dt, di ba? Yung Opo, expression ng integral dt is 1 over S 1 yun. over S po. Tapos, yung I2, di ba? Magiging capital I. Tama? Sub, Ganda. opo. So, eto, lahat yan di ba, naka Laplace operator equals lalaki pa, no? Output po Ayun. times So, if you are, thank Laplace you for operator. thank you for all those people, those students who had recited. No, eto yon. No, thank you very much. Eto yon. 1, eto yung 2, eto yung 3. Okay? Ngayon, kung eto lang, hindi mo pa ma-formulate, di ba? Mahirapan ka na sa mga susunod. Di ba? Yun ang point natin. No? So, once na natapos mo na yan, eto yung gagawin sa susunod. No? Linisin natin para kumisan kasi pag the-save, sumasama yung annotation. Yan. Ang susunod, 'di ba? Ito na nga, no, yung mga sinabi nyo, yung mga pinag-recite ko, ito 'yon, no. Once we take the Laplace, no, transform, no, method, this is what we're going to get, no? Yan, 'di ba? Ito yung sinabi, yan, tsaka yan. Ngayon, ang susunod na naman is yung nasa tayo, methodology. Anong gagawin pagkatapos niyan? Ano kaya ang pinakamabuting gawin pag nagawa na natin ang mga transformation sa Laplace? Tingnan nyo, class, no? Ang direksyon ng isip natin dapat ganito. How do we get this transfer function, which is EO over EI, no? Some are, no, maybe some students are philosophical, and what they're trying to do is to really just literally, no? Kasi may nakita silang EO, EI, tsaka EO, no? Tama ba 'yon? Na ipag-divide na lang among the equations. Tama o mali? Kasi sabi ni Sir EO, ayan, oh, EO. Ito EI, oh. Pwede na i-plug in. Tama ba 'yon? Pwede ba 'yon, class? Pwede ba 'yon o hindi? At ibigay na yung sagot. 'Di ba? EO, EI lang pala, ayan, no? EO, ito yung EI. O ano ko lang, meron naman sila. Pwede ba 'yon? Ay, naputol na ba tayo? Jeremy na po.
Ay, hello, hello. Nakakapasok na ba lahat? Hello? Yes po, sir. Okay. Dapat pala binanggit mo. Banggitin mo pag ano ha? Mga 5 minutes or bago Sige. kasi hindi natin namalaya, no? Kasi tuloy-tuloy pa akong salita eh. Wala na palang mga audience, no? So, what we're going to do is to, again, ano ba yun? I-share uli. Tama? I-share uli natin. Yung screen. Tapos yung PowerPoint. Nakikita na ba, Jeremy? Class, nakita na? Yes po, sir. No. Yes. So, may tanong ako kanina, if you happen to remember yung tanong, meron kasi sa equation 1 na definition ng EI, tapos sa equation 3 meron. Pwede ba na idiretso na lang? Sir, ito yung EO over EI, pag-divide na lang po. Pwede ba yon? At bakit ganun ang sagot mo? Ano ang gagawin dyan? Ria Alexandria Cubos. Ria, ano ang gagawin natin dyan? Yun mo nang tanong ko. Pwede ba na-equate lang yan? Divide yung definition ng EO tsaka EI? Pwede ba? Ria, absent ba to si Ria? Or nandyan? Ria. Ano? Meron ba si Ria na sasabihin sa atin o isasagot? I-share o wala? So, ibig sabihin, pag hindi sumasagot, absent, ha? Si Rosh, Maxel, San Juan. Rosh. Wala rin. Si, Sheridan. Good morning po, sir. Good morning. Pwede ba, Sheridan, na, kasi di ba ito ay EO, di ba? Ito EI. Pwede ba na na lang yan? Ah, O hindi? sa tingin ko po, sir, hindi po. Bakit? Kasi hindi po pwedeng baliwalain yung equation 2 po. Tama. No? Kasi ang ina-analyze natin ay buong circuit. So nagkaroon ka ng equation diyan. O bakit hindi mo isasali? 'Di ba? So it does not represent the whole circuit you are considering originally, no? So parang ginawa mo lang is eto EO over EI, 'di ba? Which is wrong kasi it does not represent the real situation, no? So anong pwedeng gawin pala? Sheridan. Sa akin po, sir, yung ginawa ko po nun kasi is bali finactor out ko po yung sa I1 sa equation 1. I1. Inequate ko po lahat sa I1, opo. And then sinubstitute ko po yung I1 na yun sa lahat ng I1 sa equation 2. And then sa equation 3 naman po finactor out. Sige lang. Sige, tuloy mo lang. Nililinis ko lang. Sa equation 3 naman po finactor out ko naman po yung I2. Inequate ko po lahat sa I2 and then sinubstitute ko po yung I2 na yun sa lahat ng I2 sa equation 2. Okay, very good. Thank you, no. So mula dito after ng Laplace, hindi na to control, no? Algebra lang to, no? So ang control system ay hanggang doon lang sa equation. Pero eto algebra lang naman to, 'di ba? Yung mga transpose, mga math, no? MDAS, multiplication, division, addition, subtraction.
Okay? So, yung sinabi ni Sir, no, Sherdan, ay, yun ang gagawin natin, no? So, sa dami ng equation na yan, mapapansin mo, eto, may I1, may I1, I2. Dito, may I2, 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 I1, I2, no? So, ibig sabihin, kailangan mong gumamit ng solution, no? Method of solution for system of linear equation. Mga linear kasi yan, di ba? Sa first degree lang. So you have to define one variable in terms of the other. No, yun ang sinasabi ni Sherdan, di ba? And that has nothing to do per se, no? Literally, walang kinalaman na sa control yun. Kasi math na yun, no? Kumbaga, tool na yun, tool. Tool lang yung gamit, no? Yung pag-iisip ng equation, yun ang mas, sa atin, mas mahalaga, no? Ngayon, eto, kahit hindi naman control system engineering, masosolve mo to. Di ba? Kasi sa advanced, hindi ko alam kung nag-advanced engineering mathematics na kayo, no? So, may system of linear equations doon, mga 3, 4, di ba? So, dapat yung mathematical skill na as an student sa engineering, yun ang gagana na, no? So, pag nakita mo yan, halo-halo yung mga current, may I1, may I2, no? So, ang gagawin mo, katulad ng sinabi niya, i-substitute mo, i-define mo yung 1, no? I1 in terms of I2 or I2 in terms of I1. So, dito, ang pinili halimbawa niya ay I1. I-define mo lahat sa I1. Di ba? I-define mo lahat sa I1. So, I1, i-distribute mo muna to, di ba? Pwede mong i-distribute muna to para mahiwalay dito kasi magkasama sila. Kasi ito I2, no? Ganon din yung sa I2, no? So, ang ginawa ko sa slide na to, defining I1 in terms of I2 in equation 2, no? Kasi dito ko kasi ito na yung inuna ko, no? Pero wala namang problema dyan, no? So, kahit anong unahin mo dyan. So, I2 ang inano ko, no? Sabi ko, I2 ang gagamitin ko. Ito, I2 from equation 2. Diba? So, tingnan ko anong mangyayari. Kung I2 to, anong gagawin natin? So, i-distribute mo to. Distribute mo yan para maghiwala yung I2. Tapos, lahat na sila I2, diba? I2, 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 yung I1 na lang dito ang pwedeng mahiwalay. Okay? So, ibig sabihin, pwede mong i-common yung I2. Ito. So, taking this current 2 as the common term, no, ilipat mo siya sa I2, no, para makuha mo yung I2 R2. Ayan, di ba? So, you need to multiply R2. Ito yun, di ba? And so on and so forth. Okay? Kailangan mong i-multiply yung 1 over CS kasi I2 1 over CS. Yan. Tapos I2 times LS. Di ba? Saan mo nakita yung I2 LS na yan? Dito, di ba? I2 LS. Di ba? I2, di ba? Eto. Nung didistribute mo na, I2 times LS. No? Hanggang makumpleto mo lahat. No? So, dito, nahiwalay yung 1, no? Kasi, gusto mo nga ihiwalay, eh. Di ba? So, sa kabilang side, LS times I1. No? So, meron kang I1 tsaka I2. And if you're going to get the I2, no, completely, no? So, etong buong to, the whole of this should be under this numerator. So, magiging denominator siya. Di ba? Dito. You retain the numerator, and you put this whole expression dito, no? Kasi algebra lang to, no? So, I2, di ba? Tapos, ano mo na yung mga algebra, no? Kasi LS, tapos R2 plus 1CS. Ano mangyari dito? Para maklear mo, di ba? Kasi ito yung pinaka denominator line niya. Ito yung major, no?
major demarcation line. Ito yung pinaka-major, no? Pero ito, we don't want yung mga ganito. Gusto natin isa lang. So all we have to do is multiply CS, di ba? Mag-iba nga ako ng ano. Ayaw natin na may mga denominator, no? Masakit sa mata. So ang gagawin natin, i-multiply natin to ng CS. So CS times R2. Ganon, di ba? Ito yon. CS times 1 over CS, di maka-cancel, 1 lang. CS times LS, o di CS square, no? LC, dalawa yung S eh. S square, okay? Okay? So, pag minultiply mo siya sa numerator, dapat mag-multiply ka rin sa denominator, no? Para ma-balance. Because any number or expression or variable for that matter, when you divide by itself, about CS over CS, 1 lang yun, di ba? O, parang wala kang ginawa, no? Pero that helps you out to clear the equation, no, in question. So, i-multiply mo nga to, CS times LSI1. So, L, walang L. C, madadagdagan ng C. Dalawa yung S eh. S times S is S square. Okay? So, yan na. No? Anong nakuha mo dito? I2. Pag nakuha mo yung I2, di meron ka ng I2. Saan galing yon? Sa equation 2. Anong gagawin mo? Substituting equation 4 into equation 1. Yung equation 4, ito yon, no? Yung I2 na kinuha natin. Di ba? You simplify I2. Di ba? So, eto. Yung I2 natin, pinangalanan ko lang na equation 4 para lang, sa series, no? Yung equation 4 na yan, ibabalik natin sa handout. Kasi dito tayo kumuha eh. Gamitin daw natin sa equation 1. O, nasan yung I2 dyan? Eto. Pag nilagay mo yung I2 dito, puro 1 na lang, di ba? I1, no? Kasi nga, dinefine natin yung I2 in terms of I1. Tingnan mo yung I2, equation 4. Meron ka ba nakitang I1, I2 dito? Wala. I1 lang. Kasi ito na ngayon eh. Di ba? Yung I2 daw ay blah 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 ng I1. So pag pinlog in natin to, sinaksak natin doon sa equation 1, I1 na lang ang matitira. Di ba? So tingnan mo yung equation 1. Di ba? O, tingnan nyo ha. Ito yung I1, ito yung I1, tapos E1. Meron dito I2. O, ang gagawin mo dito sa I2 na to, kunin mo yung equation 4. Di ba? Ito yon, I2. Diba? I2 yan. Isaksak mo dun sa equation 1. Diba? So, nilagay ko rin naman yung equation 4. Diba? Ito. Yung equation 4 ay definition ng I2. Yung I2 na to, saan mo ilalagay? Dito. Diba? So, ang mangyari dyan, I1 na lang lahat. Diba? So, I1, ito I2 eh. Pero, di ba, itong I2 na to, naglalaman ng I1. Di ba? So, itong whole expression of this, the whole expression of this should be plugged in or substituted here. So, pag sinubstitute natin, di ba, LSI2. LSI2. Ano yung I2? Ayan. So, ito ang I2. Tingnan natin. R1, I1, ito po yun. LSI1, ito yan. LSI2. So, retain mo yung LS, ito yung I2. Saan mo nakuha yan? Ito po, no? I2. No? So, anong sinasabi niyan sa atin? Anong meaning niyan? Ibig sabihin, yung whole expression ay makakuha tayo ng I1 na lang, no? EI, tapos I1 lang. Di ba? So, EI, di ba? EI, I1 na lang. Finactor out natin. Factor out. No, ibig sabihin, nilabas natin. Kasi i-distribute na lang natin yan para makuha yung original na natin. O, i-multiply mo dyan. You're gonna multiply this
here, and here, and here. No? Dito pala, buo to. Yan. Ngayon, pag minultiply natin yan, di ba? Medyo makomplikado. So, gagamit tayo ng mga long multiplication, di ba? Kasi, eto yun, no? LCS squared plus R2CS plus 1, then R1 plus LS. Kasi, ginamitan natin ng mga denominator, no? Naintindihan ba? Kasi eto, para maklear mo yan, gagamit ka ng denominator na ganito, no? And eto yung common denominator, magiging siya, yung cross, no? So riribihin yung algebra, no? Kasi para lang, 'di ba? Minultiply mo to doon, 'di ba? Tsaka dito, tapos eto wala naman denominator 1, no? So multiply mo dito over this, no? So matatanggal 'yan, no? So ang ating least common denominator ay eto. Okay? So pinakita ko lang yung long multiplication. And then, i-rearrange po natin, no? Tingnan natin to. No? Anong nangyari nung minultiply natin? Naging komplikado eh. LCS squared, R1, R sub 2 LCS squared, no? R1, R2 CS plus LS, R1, L2 CS cube. Ito po yung lumabas sa long multiplication, no? Kasi, pag kinuha mo yung LCD niya, mag-multiply ka talaga, no? Sa cross multiplication. Okay? So, pag ginawa mo yan, meron akong notation dito, no? Capacitor and inductor works inversely, no? Kasi yung capacitor, nag-charge ng current. Yung inductor naman, nagpo-produce ng electromotive induction or force, no? Or current. So, magkaiba sila ng function. So, by electrical operation, it can be canceled, no? So, mangyari dyan, LCS squared, tapos, common yan, di ba? Ito ay common. So, pwede mo siyang ilabas. Tapos, ito yung distributive, niya, no? Ito yung common. Tapos, anong common dito sa mga to? Nakikita mo ba kung anong common dito sa mga remaining? Ano po ang common dito? Anong nakikitang common dito, guys? S. S, di ba? So, LS, ito yon. R2CS, no? Saan ba yung R2CS na yan? R2, no? Ito yun, no? R1, R2CS. Yan. R1, R2 C. Di ba? R1, R2 C, S. You know? R1, R2 C. Yan. Okay na tayo dyan, no? Ito naman, nakahiwalay, no? Plus R1. Yan. So, ito, yung mga, pag nag-aaral ka kasi ng mga higher, di ba, higher order polynomials, yung mga highest order, yung pinakamatataas, no, halos nawawala na yun ng negligible, no, especially pag magka kontra yung function ng inductor tsaka capacitor, no. Yung the highest, mga highest order, yun ang unang ninineglect natin, no. So mawawala na yon, no. So yung cube, no, yung pinaka highest order niyan, no? we can neglect, no. So ang matitira na lang ito, LCS squared, R1, R2, ito yon, di ba? Plus R1, R2C plus L. R1, R2C plus L, ito yon. Ang common ay S. Right? Ayun, S. R1, ni-retain. Then, 0. Di ba? 0 to. Yan. Yung highest order, 0 na. Tapos yung mga yan, di ba? Ay, ang finactor natin dyan ay yung
I1. No? Di ba nakita natin? Naka-factor yan sa I1. Ito. Di ba? I1. I1. Di ba? Yan. So, ito yung pinaka-hull niya sa denominator. I1 ang naka-factor out. Nakikita ba yun? No? Okay? Tapos, ito yung sa yung pinili natin na denominator. Ito yan, di ba? LCS squared plus R2CS plus 1. Di ba? LCS squared, ito. Kaya pinang-multiply natin kanina. No? Common. Ito yung ano natin, no? LCD. O, yun. Di ba? Which is nasa denominator. No? Kasi common denominator nila yun eh. Kaya nakuha mo yung numerator na ganyan. No? So, may factor ka na I1, inilabas mo. Yan. Yun ay EI. No? EI. Di ba EI? Ayan, no? So, pag when you're trying to simplify this, ito na pwede natin sabihin na equation 5. No? Equation 5 dito. Okay. Ngayon, doon naman tayo sa equation 3 and 4. Ito yun, di ba? Yun sa dulo, sa output, ayan o. 1 over CS times I2. No? 1 over CS times I2. Kasi in-integrate na nga yun, di ba? 1 over CS. Tapos, yung ating equation 4, kung natatandaan yung equation 4 natin, ayan o. Yung equation natin ng 4 ay dinefine natin yung I2. No, yung simplified I2 na. So, yan. So, mangyari, isa-substitute mo lang. So, di ba, ang substitute natin, ito, no? So, EO is, di ba, EO 1 over CS. O, saan tanggaling to? Di ba yun yung I2? No? LCS squared I1 over LCS squared R2CS plus 1. No? LCS squared I1 LCS squared plus R2CS plus 1. So, ito yung I2. Diba? Ito yung I2. Yan, I2. 1 over CS. 1 over CS. Anong ginamit? Sa original yung equation 3. So, lalabas, ito yun. No? LCS over 1 over CS, LCS squared plus R2CS. Anong common dito? Diba? Meron tayong puro CS, no? CS squared, CS, no? Pag inano mo yan, di ba? Maka-cancel to. Di ba? Tsaka yung C, di ba? Ito may C, may C, may C. So, cancel yung C. Di L squared na lang. Kaso yung mga S pa dito na natitira, di ba? So, ang C tsaka yung S dito naman ay L C S squared, no? So, tanggal yung C, yung S dito, isa na lang, no? Kasi puro sila S dito eh. O may squared doon. So, LS na lang. Okay? So, eto na matitira dyan. LCS squared, di ba? Plus R2CS plus 1. Yun na lang ang natira. No? Kasi, yung C, eto ay tanggal dito. Yung S, tanggal yung isang S. So, wala na to. Okay? So, yun lang ang sa algebra, no? So, you should know this kasi hindi naman to control, di ba? Algebra na lang to mga pag-substitute, no? So, meron ka ng EO
Di ba? EO. What about EI? So, yung EI, eto yun, no? Yung equation 5 natin, yun yung EI. No? Going back here, di ba? Equation 5, pinangalanan ko ng equation 5 is EI. So, pag nakuha mo yung EI, meron ka na ring EO, di ba? No? EI. Di ba? So, may EI ka na. Tapos, sinubstitute mo kanina yung sa EO. Di ba? Ito. EO, 1 over CS yung I2. Nilagay mo dito. Ayan o. Di ba yan ang EO? So, ang mangyari dyan, yan, no? Ito yung equation 5. Yan. So, lagay mo yung EO over EI. No? So, EO, nasaan yung EO? EO. Yan. Di ba? So, eto yung EO, this one, over EI. Ito. Di ba? So, pag inano mo, EO over EI, di ba? Ito, EO, EO over EI. Di ba? So, ngayon, EO over EI. Pagpatungan mo lang din, no? Kaya lang, mayroon ka na naman ng mga denominator. Ayan, no? So, EO, ilagay mo to. EI, ilagay mo yan. Magkakaroon ka na naman ng bonggang-bonggang denominator, no? Pero pag na-simplify mo yan, ito lang din naman ang lalabas, no? Ibang haba. Yan. Okay? Yung sa inyo, hindi ko alam kung anong mga pinagagawa niya dito. May mga shortcut, may kung ano-anong mga no? I want to see the detail. Yun ang sinasabi ko. Kasi gusto kong maramdaman nyo yung pag mamanipulate, no? Pag ano lang, mga step by step papunta dyan. Okay? So, yan yun. Okay? So, we're gonna have 5 minutes break. Jeremy. Jer. Yes, boss. Para at least mag-iiba na kasi tayo ng topic, ha? So, 10:33, Yes, po. 10:38, o 10:40 na, ha? 10:40, okay? 10:40, ha? Sige po. Huwag na kayong umalis dyan. Ano lang, pabayaan nyo na lang yan. Diba? Para hindi na tayo mag-ano. Basta, mga 5 to 7 minutes lang.